Noong Enero 1999, araw ng bagong taon, si Dr. Jose Reyes, isang respetadong internist, ay nagulat sa pulisya na nawawala ang kanyang asawang si Clara. Ayon sa kanya, nagpaalam itong magtungo sa banyo sa isang service area sa North Luzon Expressway, NLEX, at hindi na kailanman bumalik. Sa panahong iyon, bihira pa ang cellphone at wala pang mga CCTV camera, kaya't agad na nawalan ng direksyon ang investigasyon. Ang kaso ay itinuring lamang na isang simpleng paglalayas at tuluyang nalibing sa ilalim ng bunton ng mga hindi nalutas na kaso. 11 taon nang lumipas, sa isang hindi inaasahang lugar natagpuan ang bakas ng nawawalang ginang. Ito ay sa kisame ng basement ng dating klinika na pag-aari mismo ng kanyang asawa. Sa loob ng isang maalikabok na pulang bag, natagpuan ang kanyang mga identification card, isang talaarawan at ang hindi na ibigay na aguinaldo para sa kanyang pamangkin. Malinaw sa testimonya ng asawa na dala-dala ni Clara ang bag nang pumasok ito sa banyo. Kaya bakit natagpuan ang bag na iyon sa kisame ng sarili niyang klinika? Habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang nakagigimbal na katotohanan ang nabunyag. Isang medical record ng pasyenteng hindi naman umiral na nilikha noong araw mismo ng bagong taon. Isang kahina-hinalang pangyayari na nasaksihan sa likod ng klinika noong alas 11 ng gabi. At ang nakapangingilabot na katotohanang isiniwalat ng resulta ng autopsy. Hindi agad namatay ang biktima. Kung nabigyan lamang sana siya ng paunang lunas, malamang ay nabuhay pa siya. At si Dr. Jose, bilang isang doktor, ay alam na alam ito. Alam niyang humihinga pa ang kanyang asawa. Kung gayon, bakit hindi siya tumawag sa 117 at pagkatapos ng 11 taon saan natagpuan ang mga labi ni Clara? Ang kwento ng araw na iyon ay magsisimula na ngayon. Gabi ng Biyernes, Oktubre 11, 2010, alas 11 ng gabi, sa saliw ng isang malungkot na musika, nagsimula ang public service program na Nasaan Ka Mahal sa isang malaking TV network. Sa screen, nakatayo ang 14 taong gulang na si Anita Cruz, mahigpit na yakap-yakap ang isang lumang litrato. Ang kapatid ko po, si Clara Santos Reyes. Noong bagong taon ng 1999, para siyang bulang naglaho. Sa litrato, isang masayang Clara ang nakangiti. 11 taon na po ang nakalipas. Sa loob ng 11 taon, wala ni isang araw na hindi ko siya naisip. Sa higpit ng pagkakahawak niya sa litrato, kitang-kita ang mga ugat sa likod ng kanyang palad. Habang pinipigilan ang pagtulo ng luha, yumuko ng malalim si Anita. Buhay man siya o huli na ang lahat, parang awa niyo na, tulungan niyo po akong mahanap kung nasaan siya. Kung may impormasyon po kayo, pakitawagan lang po ang numerong nasa screen. Sa parehong oras, sa isang maliit na apartment sa San Fernando, Pampanga, ang 28 taong gulang na si Marco Gomez ay nakahiga sa sofa pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho. Habang umiinom ng beer, panayang lipat niya ng channel nang biglang mapatigil siya sa mukha ng nawawalang babae na bumungad sa screen. Ha? Nanlaki ang mga mata ni Marco at napabalikwas siya ng bangon. Tumapon ang laman ng lata ng beer sa kanyang kamay, ngunit hindi man lang niya naramdaman ang lamig. Teka, di ba ito yung babae sa ID? Gumapang si Marco palapit sa TV at tinitigang mabuti ang screen. Ang nakangiting mukha sa litrato ito ay kamukhang-kamukha ng babae sa identification card na aksidente niyang nakita ilang buwan na ang nakalipas sa basement ng sports gym na kanyang pinamamahalaan. Naku, siya nga. Nagmamadaling hinanap ni Marco ang remote control at nilakasan ng volume. Sa ilalim ng screen, lumabas ang pulang text na may numero ng telepono para sa mga nais magbigay ng impormasyon. Ang puso ni Marco ay kumakabog na parang naririnig niya sa kanyang mga tainga. Ginamit niya ang nanginginig na daliri para pindutin ang numero sa kanyang telepono.
Hello? Gusto ko sanang magbigay ng impormasyon. Matapos ang ilang ring, sumagot ang isang operator. Lumunok muna ng laway si Marco bago nagsalita. Tungkol po doon sa nawawalang babae kanina sa TV. Si Clara Santos Reyes. Nakita ko na po ang ID niya. Sa kabilang linya, tila nagulat ang operator. ID po? Kailan at saan niyo po ito nakita? Nito lang pong tag-init. Sa basement ng gym kung saan ako nagtatrabaho. May pinalitan kaming nabubulok na plywood sa kisame. Tapos may isang lumang bag na biglang nahulog. Nasa loob po yung ID. Tinitigan muli ni Marco ang babae sa TV, puno ng kasiguraduhan ang boses. Akala ko po gamit lang ng dating umuupa kaya itinabi ko na lang sa isang sulok. Pero sigurado po ako, kamukhang kamukha niya, yung nasa TV. Umaga ng Lunes, Oktubre 19, 2010. Pumasok ang sinag ng araw sa opisina ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, sa Camp Olivas. Kinuha ni Detective Inspector Antonio Vargas, 52 taong gulang at 30 taon ng veterano sa serbisyo, ang ulat tungkol sa impormasyong natanggap. Ang kanyang mga mata ay sintalas ng isang agila. Ramos, halika rito saglit. Kinawayan ni Vargas ang kanyang nakababatang partner habang binabasa ang mga dokumento. Lumapit si Sergeant Benji Ramos, 34. Matapos ilapag ang kanyang paper cup ng kape. Anong kaso yan? Inspector, mukhang seryoso yan ah. Napakunot ang noo ni Ramos nang makita ang petsa sa dokumento. 1999 pa to. Inspector, 11 taon na tong kaso. Kung simpleng paglalayas to, mahirap nang hanapin. At kung may foul play, malamang wala ng ebidensya. Bakit ngayon lang lumitaw ang bag na to? Tanong ni Vargas. Ang bag na sinasabing dala-dala ng biktima noong araw na mawala siya. Biglang tumayo si Vargas at isinuot ang kanyang jacket. Puntahan natin. Sa San Fernando lang yan. Ang gusali ay isang luma at 4 na palapag na istruktura. Ang unang palapag ay isang sports gym, habang ang mga nasa itaas ay mga paupahang apartment. Sa tulong ng administrator ng gym, dahan-dahang bumaba sina Vargas at Ramos sa basement. Grabe, ang amoy alimuom. Reklamo ni Ramos habang tinatakpan ang ilong. Isang nag-iingay na fluorescent lamp ang tanging nagbibigay liwanag sa madilim na lugar. Itinuro ni Marco Gomez ang isang tumpok ng mga luma at sira-sirang gamit sa sulok. Ayun po, doon ko nilagay. Hindi ko po itinapon kasi baka may bumalik pa para kunin. Mabilis na lumapit si Ramos at inalis ang mga maalikabok na kahon ng karton. Sa likod nito, natigilan siya. Inspector, heto na. Maingat na inangat ni Ramos ang isang lumang bag. Ito ay isang pulang travel bag na uso noong dekada 90. Sa sobrang kapal ng alikabok, halos hindi na makita ang orihinal nitong kulay. Saan daw eksakto nahulog to? Tanong ni Vargas. Itinuro ni Marco ang isang butas sa kisame. Diyan po, noong inalis namin yung plywood, bigla na lang yan bumagsak. Tumingala si Vargas sa butas bago tumango. Buksan natin. Naglatag si Vargas ng isang malaking plastic para sa ebidensya. Binuksan ni Ramos ang kinakalawang na zipper ng bag. Mula sa isang bulsa sa loob, may lumabas na naninilaw na plastic zipper pouch. Isa-isang inilabas ni Vargas ang mga laman nito. Driver's license. Luma na ang itsura nito at may punit-punit na sa mga gilid pero malinaw pa rin ang litrato at pangalan. Pangalan, Clara Santos Reyes. Petsa ng kapanganakan, 1965. Siya nga, kinuha ni Vargas ang isang luma at makapal na talaarawan na may disenyong bulaklak. Halatang gamit na gamit ito dahil sa itsura. Maya-maya, isang puting sobre ang nahulog sa sahig. Ano to? Pinulot ni Vargas ang sobre. Nakasulat dito, para sa mahal kong pamangkin, si Marina. Aginaldo mula kay tita. Sa loob, may 3 pirasong bagong-bagong 1,000 piso. Naningkit ang mga mata ni Vargas. Aginaldo,
Inihanda niya ito para ibigay sa pamangkin niya sa bagong taon. Isa itong patunay na hindi niya nagawang iabot ito at hindi na rin siya nakalabas ng gusaling ito. Pagbalik sa opisina, agad na sinuri ni Vargas ang mga titulo ng lupa ng gusali. Ang mukha niya ay unti-unting nanigas habang nakatitig sa monitor. "Inspektor, may nahanap ka ba?" tanong ni Ramos habang nag-aabot ng kape. Itinuro ni Vargas ang pangalan ng may-ari sa screen. Ang building na to hanggang 2005, isang klinika pala, Reyes Medical Clinic. Reyes? Sino po yun? Ang orihinal na may-ari ng building at direktor ng klinika at asawa ng nawawalang si Clara Reyes. Napakamot ng ulo si Ramos. Kung ganun, baka may paliwanag. Kung nawala ang asawa niya sa NLEX, baka dinala lang ng mister yung bag pa uwi. Anong problema doon? Umiling si Vargas at ipinakita ang statement mula 1999 sa monitor. Hindi, tignan mo ang sinabi niya sa report. Malinaw na sinabi ng asawa na dala ni Clara ang pulang bag nang pumasok ito sa banyo at hindi na bumalik. Napalapit si Ramos sa screen. Ay, oo nga, may dalang pulang travel bag. Ibig sabihin, nagsinungaling siya. Nagsinungaling siya. At ang mas mahalaga, ang lokasyon. Kung itatago mo ang gamit ng nawawala mong asawa, ilalagay mo yan sa aparador o sa bodega. Bakit mo itatago sa kisame ng basement ng klinika mo? Tinitigan ni Vargas si Ramos nang may matalas na tingin. Dahil ayaw niyang may makakita. Dahil kailangan niyang itago ito sa loob ng 11 taon. Kinilabutan si Ramos at hinimas ang kanyang braso. Grabe, ang asawa, ang salarin. Hindi sumagot si Vargas. Sa halip, tumingin siya sa bintana. Ang sikat ng araw sa parking lot ay tila walang pakialam sa nabubuong misteryo. Kung bumalik na ang bag, mabigat na sabi ni Vargas. Ibig sabihin, hindi na rin kalayuan ang bangkay. Kinabukasan, Oktubre 19, minaneho ni Vargas ang kanyang sasakyan patungong Quezon City. Sa loob ng 11 taon, nilibot ng kapatid na si Anita Cruz ang buong bansa para hanapin si Clara. Habang tinatype ni Vargas ang address sa GPS, naramdaman niya ang bigat ng kaso. Isang kaso na dating itinuring na paglalayas ay unti-unti nang nagiging isang nakapangingilabot na kwento ng pagpatay. Dumating sina Vargas at Ramos sa isang luma at dikit-dikit na bahay sa isang matarik na kalye sa Quezon City. Isang kinakalawang na gate ang kanilang binuksan. Mula po kami sa CIDG, tungkol po sa impormasyong natanggap namin para sa kapatid ninyo. Nagpakilala si Vargas at pinapasok sila ni Anita. Sa isang sulok ng sala, may isang malaking karton na puno ng mga dokumento. Ano po ito? Tanong ni Ramos. Umupo si Anita sa sahig at binuksan ang kahon. Puno ito ng mga ginupit na balita sa dyaryo, kopya ng mga police report at mga gawang kamay na flyers. Kumuha si Vargas ng isang flyer. Hinahanap, Clara Santos Reyes. Nakasulat sa ilalim ng nakangiting litrato ni Clara. Kayo po ang gumawa nito. Opo. Daan-daang kopya ang ipinagawa ko at idinikit sa mga bus stop at poste. Payak ang boses ni Anita pero nanginginig ang mga daliri niya habang hawak ang flyer. Umupo si Vargas at inilabas ang kanyang kwaderno. Pasensya na po, alam kong masakit, pero maaari niyo po bang ikuwento ulit ang nangyari noong Enero 1, 1999? Kahit gaano kaliit na detalye, makakatulong po. Pumikit sandali si Anita bago nagsimula. Ayon sa bayaw ko, umalis daw ang kapatid ko ng alas 6 ng umaga mula sa bahay nila para maunang pumunta sa probinsya namin. Hindi po sila sabay umalis? Hindi po, sabi raw niya. Pupunta muna siya sa klinika para ayusin ang mga papeles ng PhilHealth bago sumunod. Ang usapan nila, magkikita sila sa isang stopover sa NLEX ng alas 11 ng umaga para sabay-sabay kaming mananghalian bago tumuloy sa amin. Pero hindi na po siya dumating. Tumango si Anita. 2 oras kaming naghintay. Tinatawagan namin siya pero walang sumasagot. Bandang alas 3 ng hapon, tinawagan ko na ang bayaw ko.
Tinanong ko kung kasama niya si Clara. Ano po ang reaksyon niya? Sabi niya, hindi rin daw niya alam. Parang balisa ang boses niya. Sabi niya, nagpaalam lang daw mag-CR tapos hindi na bumalik. Sinimulan ng mga investigador na hanapin ang mga dating empleyado ng Reyes Medical Clinic noong 1999. Natagpuan nila si Elena David, isang dating nurse na nagtatrabaho na ngayon sa isang botika. Enero 1, 1999. Ang tagal na po noon, sabi ni Elena, 5 Holiday po yun, di ba? Pumasok po ba si Dr. Reyes sa klinika? Tanong ni Vargas. Opo, naalala ko. Kahit holiday, pumasok siya. Sabi niya, marami raw siyang tatapusing papeles. Mag-isa lang po siya? Opo. Pero may kakaiba po. May natanggap akong tawag mula sa kanya. Anong tawag po? Hapon na yata yun. Tumawag siya sa bahay. Sabi niya, pagpasok ko raw kinabukasan, linisin ko raw agad ang stockroom sa basement. Sumingit si Ramos. Paglilinis ng stockroom, agad-agad pagkatapos ng holiday. Kaya nga po nagtaka ako. Ni minsan hindi niya pinapansin yung stockroom na yon, tapos bigla niyang ipapalinis lahat. Pero sinunod ko na lang po. Pagkatapos ng ilang araw, nabalitaan ko na lang na nawawala si Ma'am Clara. Kung iisipin ngayon, ang kakatwa ng timing. Kumusta po ang pagsasama ng mag-asawa at ng biyenan ni Ma'am Clara? Napabuntong hininga si Elena. Naku, sobrang gulo po. Maraming beses naming naririnig na may sumisigaw mula sa opisina ni Doktor. Yung biyenan po niya, si Ginang Isabel. Kahit sarado ang pinto, rinig na rinig namin ang panenermon niya sa manugang. Yumuko si Elena. Minsan, nakita ko si Ma'am Clara na tumatakbong umiiyak palabas ng klinika. Basang-basa ang mukha niya sa luha. Naawa po talaga ako sa kanya noon. Sunod na in-interview ng team si Aling Tessie, 62, ang may-ari ng isang beauty parlor sa tabi ng dating klinika. Si Clara? Oo, kilala ko yun. Napakabait at magandang babae. Sayang. May napansin po ba kayong kakaiba sa kanya bago siya mawala? Nag-isip si Aling Tessie. Oo nga pala. 1 linggo bago siya mawala, nagpunta siya rito para magpa-perm. Yung itsura niya, parang may malaking desisyon na ginawa. Sabi niya, kailangan ko ng bagong simula. Akala ko gusto lang mag-iba ng itsura, pero kahit nakangiti siya, malungkot ang mga mata niya. Hindi ko inakala na yun na pala ang huli naming pagkikita. Pagbalik sa opisina, abala si Ramos sa paghahalungkat sa mga lumang dokumento ng klinika. Bigla siyang sumigaw. Inspektor, tingnan niyo to. Inabot niya ang isang medical record. Pasyente, Juan de la Cruz. Walang detalye ng sakit. Pirma, Dr. Jose Reyes. Petsa, Enero 1, 1999. Napangiwi si Vargas. Sinong matinong doktor ang magbubukas ng pribadong klinika sa araw ng bagong taon? At sinong pasyente ang pupunta sa isang internist sa halip na magsimba o magdiwang? Hindi naman to emergency room. Kaya nga po, nagmamadali siyang gumawa ng alibi, kaya pati petsa kinalimutan niya. Hindi sapat yung dahilan niyang nag-ayos siya ng papeles, kaya nagdagdag pa siya ng kasinungalingan na may tinignan siyang pasyente. Naging matalas ang tingin ni Vargas. Itong Juan de la Cruz, siguradong multong pasyente to. Imbestigahan mo agad. Oktubre 22, ipinatawag ng pulisya si Dr. Jose Reyes na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang empleyadong doktor sa isang malaking ospital sa Maynila. Kalmadong pumasok sa interrogation room si Dr. Reyes, 49. Maayos ang kanyang suot na barong na para bang papasok sa isang consultation room. Maupo ka, Dr. Reyes, sabi ni Vargas. Alam kong tungkol ito sa nangyari 11 taon na ang nakalipas, unang nagsalita si Dr. Reyes. Hindi ko inakalang babalik pa ako sa istasyon ng pulis pagkatapos ng ganito katagal. Matapos mawala ang asawa ninyo, hinanap niyo raw siya kung saan-saan. Nagdikit pa kayo ng flyers at umupa ng private investigator. Natural lang yun. Sinong asawa ang uupo lang habang nawawala ang kanyang kabiyak?
Ang sagot niya ay dire-diretso, ngunit walang bahid ng emosyon. Inilapag ni Vargas ang isang dokumento. Pero noong 2006, nagsampa kayo ng petisyon para ideklarang presumed dead ang asawa ninyo. Eksaktong 7 taon ang pinalipas ninyo. Para bang naghihintay lang kayo? Hindi maganda yang sinasabi mo. 7 taon ko siyang hinanap. Ang mga buhay ay kailangang magpatuloy. May mga legal na bagay na kailangan ng ayusin. At noong 2007, opisyal na siyang idineklarang patay. Tumango si Dr. Reyes, walang bakas ng lungkot sa kanyang mukha. Inilabas ni Vargas ang isang litrato mula sa drawer. Isang litrato ng maalikabok na pulang bag. Pamilyar ba sa inyo ito? Sa sandaling tumama ang tingin ni Dr. Reyes sa litrato, hindi nakaligtas sa paningin ni Vargas ang bahagyang panginginig ng kanyang mga pilikmata. Ngunit mabilis siyang bumawi at inayos ang salamin. Mukhang ito yung bag na gamit ng asawa ko. Saan niyo ito nahanap? Sa basement ng dati ninyong klinika. Sa ibabaw ng plywood sa Kisame. Naging isang tuwid na linya ang mga labi ni Dr. Reyes. Bakit naman mapupunta yan diyan? Iyan mismo ang gusto naming malaman. Ibinenta niyo ang klinika noong 2005. Mula noon, bumalik pa ba kayo sa gusaling iyon? Hindi, kahit minsan, mariing sagot ni Dr. Reyes. Hindi ko alam kung bakit nandoon ang bag na yan. Baka may naglagay diyan para siraan ako. Sumandal si Vargas. Mag-iba tayo ng usapan. Noong 2008, nag-asawa kayong muli. Pagkatapos, ideklarang patay si Clara. Bahagyang gumalaw ang panga ni Dr. Reyes. Biglang lumala ang sakit ng nanay ko. Kailangan niya ng mag-aalaga sa bahay. Pero nag-divorce din kayo pagkatapos ng 2 taon. Bakit? Yumuko si Dr. Reyes. Hindi kami magkasundo. Sa kabilang kwarto, sinisiyasat ni Ramos ang background ni Dr. Reyes. Bumalik siya at bumulong kay Vargas. Inspector, yung nanay ni Dr. Reyes, si Isabel Reyes, 78, na-diagnose pala ng dementia noong 2008. Nasa isang care facility na siya sa Bulacan ngayon. Samantala, dumating na ang resulta ng pagsusuri sa talarawan ni Clara. Inspector, ang huling entry ay noong Disyembre 31, 1998. Isang araw bago siya mawala, ipinakita ni Ramos ang pahina. Ang mga salita ay isinulat ng may diin na para bang halos mapupunit na ang papel. Sabi ni Mama Isabel, may mahalaga raw kaming pag-uusapan bukas sa klinika. Ano kaya ang sasabihin niya? Huling beses na, magtitiis muna ako. Binasa ni Vargas ang mga naunang pahina. Isang entry noong taglagas ng 1998 ang nakakuha ng kanyang pansin. Nalaman ni Mama ang tungkol sa nakaraan ko. Paano niya nalaman yung nangyari sa akin noong 20 anyos ako? Sabi niya, isisiwalat niya lahat kay Jose. Dapat ko na bang unahan? Pero kapag ginawa ko yun, tapos na ang pagsasama namin. Anong nangyari sa kanya noong 20 anyos siya? Tanong ni Ramos. Dinalaw muli ni Vargas si Anita Cruz at ipinakita ang kopya ng talaarawan. Namutla si Anita. Ang kapatid ko po, noong 20 anyos siya, nabuntis po siya. Basag ang boses na sabi ni Anita. Pagkakamali ng kabataan. Tinakbuhan siya ng lalaki. Nag-iisa siyang nagdusa hanggang sa nagpasya siyang magpa-opera. Isang abortion? Tumango si Anita habang pinupunasan ng luha. Balak naming dalhin yun sa hukay. Kahit kay Jose, hindi niya sinabi. Paano kaya nalaman ng biyenan niya? Agad na hinanap ng mga investigador ang mga kasamahan ni Isabel Reyes sa kanilang samahan sa simbahan noong 1998. Natagpuan nila si Ka Belen, 76. Si Isabel? Oh, kilala ko yan. Mainitin ang ulo niyan kaya sikat sa samahan namin, sabi ni Ka Belen. Totoo po bang inimbestigahan niya ang nakaraan ng manugang niya? Oo. Simulat sa pool, ayaw niya sa manugang niya. Nakipag-usap pa yan sa kaibigan kong nurse sa isang OBGYN clinic para lang maghalungkat ng impormasyon. At nalaman nga niya. Ewan ko ba kung bakit
Gustong-gusto niyang manira ng buhay ng ibang tao. Ano po ang madalas niyang sabihin tungkol sa manugang niya? Lagi niyang sinisiraan. Yung anak kong doktor at gwapo, napunta lang sa isang babaeng may pinsala. Ganyan lagi ang sinasabi niya. Tapos may isa pa siyang kinahuhumalingan. Yung anak ng isang kasamahan din namin sa simbahan, isang parmasyutika na walang asawa, si Dra, Christina Lim, sabi niya. Bagay na bagay sana sila ng anak ko. Sana siya na lang ang naging manugang ko. Nagkatinginan sina Vargas at Ramos. Ito na ang motibo. Agad na hinanap ng team si Dra, Christina Lim. Natagpuan nila siya sa Cebu, kung saan siya lumipat kasama ang pamilya noong 2000. Sa pamamagitan ng isang video call, hinarap niya ang mga investigador. Kinumpirma niya ang lahat. Opo, ako nga po, yung nasa litrato kasama ang pamilya Reyes, sabi niya. Tinutukoy ang isang lumang family picture. Ipinilit po ako ni Ginang Isabel na sumama. Sabi niya, pag-usapan daw namin ng anak niyang doktor ang isang business partnership. Pero yun pala, gusto niya akong ireto sa anak niya. Nakakahiya dahil may asawa na yung tao. Iniiwasan ko na lang siya hanggang sa tinigilan na niya ako. Isang bagong saksi ang lumitaw, si RJ, isang dating trabahador sa isang 24 oras na convenience store katabi ng klinika. Naaalala ko po yung gabing yon, sabi ni RJ sa telepono mula sa kanyang tirahan sa Batangas. Gabi ng bagong taon, walang customer, kaya lumabas ako sa likod para manigarilyo. Mga alas 11 ng gabi yon. Nakita ko si Dr. Reyes na may hinihilang mabigat na bagay mula sa likod ng klinika niya. Hirap na hirap siya. Tapos isinakay niya sa trunk ng kotse niya at umalis. Ano po sa tingin niyo yung bagay na yon? Tanong ni Vargas. Ewan ko po. Akala ko, mga gamit lang o mga regalo. Hindi ko naman naisip na tao yun. Pero ngayon, grabe. Sa loob ng sasakyan pabalik, nagsalita si Ramos. Inspektor, sigurado na to. Yung katawan ni Clara ang dinala niya. Ang tanong, saan? Saan ang probinsya nila? Tanong ni Vargas. Sa isang liblib na lugar sa Mountain Province. Sabi sa record, halos abandonado na raw yung lugar dahil sa planong pagtatayo ng dam noon. Isang abandonadong lugar, bulong ni Vargas. Perpektong taguan. Nobyembre, dalang 120, 2010. Sa tulong ng lokal na pulisya sa Mountain Province at isang matandang lider ng komunidad na dating taga roon, narating ni na Vargas at Ramos ang abandonadong ancestral house ng mga Reyes. Halos gumuho na ang bahay. Habang nilalakad nila ang masukal na bakuran, napansin ni Vargas ang isang tumpok ng mga bato sa isang sulok. Hindi ito basta-bastang tumpok, pabilog ang pagkakaayos nito. Ramos, tingnan mo to, parang balon. Isinuksok ni Vargas ang kanyang flashlight sa siwang ng mga bato. Isang madilim at malalim na butas ang nasa ilalim. Dito, mariing sabi ni Vargas, kumuha kayo ng search warrant. Kinabukasan, dumating ang mga tauhan ng SOCO at rescue team. Inalis nila ang mga bato at bumungad ang isang tuyong balon na may lalim na halos 8 metro. Isang rescuer ang maingat na bumaba. Pagkaraan ng ilang sandali, isang boses ang narinig sa radyo. Mayroon dito, nakabalot sa isang lumang kumot. Dahan-dahang itinaas ang isang mabigat at nabubulok na bulto. Nang buksan, bumungad ang kalansay ng isang tao. Sa tabi nito, may mga piraso ng isang pulang down jacket, isang silver na anklet at isang puting rubber shoes, ang eksaktong kasuotan na inilarawan ni Dr. Reyes na suot ni Clara noong araw na mawala siya. Kinumpirma ng DNA test na ang mga labi ay kay Clara Santos Reyes. Ngunit ang final autopsy report ang nagdulot ng pinakamalaking pagkagimbal. Inspektor, teka, malito, sabi ni Ramos. Anong mali? Ipinakita ni Vargas ang report. May basag ang bungo niya sa likod, pero hindi yun ang ikinamatay niya agad. Ang sabi dito, dahan-dahan ang naging pagdurugo sa utak niya.
Ibig sabihin, humihinga at tumitibok pa ang puso niya ng 1 hanggang 2 oras matapos siyang masaktan. Nanlaki ang mga mata ni Ramos. Buhay pa siya noong itinapon sa balon. Umiling si Vargas. Hindi, basahin mo ang huli. Kung nabigyan agad ng paunang lunas, malaki ang tsansang mabuhay. Napakuyom ang kamao ni Vargas. Hayop siya. Alam niyang buhay pa ang asawa niya pero hinayaan niyang mamatay. Isang tawag lang sa 117, buhay sana si Clara. Sinadya niyang mamatay ito. Inaresto si Dr. Jose Reyes sa salang murder by omission. Sa interrogation room, sa wakas ay bumigay siya. Kasalanan ito ng nanay ko. Inayos ko lang ang ginawa niya. Ikinuwento niya ang lahat. Hapon ng Enero 1, 1999, tumawag ang kanyang ina, si Isabel, na sumisigaw. Pagdating niya sa klinika, nakita niya si Clara na nakahandusay sa paanan ng hagdanan papuntang basement, duguan ngunit humihinga pa. Akmang tatawag na sana ako ng tulong, umiiyak na sabi ni Dr. Reyes, pero lumuhod ang nanay ko. Niyakap niya ang mga binti ko at nagmakaawa. Anak, huwag kang tumawag. Ako ang nagtulak sa kanya. Kapag ginawa mo yan, sa kulungan ako mamamatay. Hindi ko kayang makita ang nanay ko na nagpakahirap magtrabaho para lang mapag-aral ako na makulong. Kaya pinili ko ang nanay ko. Hinintay ko lang na malagutan ng hininga si Clara. Kinausap din ng mga investigador si Isabel Reyes. Sa isang sandali ng kalinawan, inamin niya ang lahat. Nag-away daw sila ni Clara sa klinika. Tinakot niya itong isisiwalat ang tungkol sa abortion. Sumagot si Clara, "Sige, pero isusumbong ko rin kay Jose ang lahat ng panlalait at pagpapahirap mo sa akin. Tingnan natin kung sino ang papanigan niya." Sa galit, itinulak niya si Clara sa hagdanan. Ang paglilitis. Sa korte, iginiit ng depensa na ang kaso ay dapat desecration of the dead lamang na paso na ang prescription period. Ngunit ginamit ng prosekusyon ang autopsy report. Ang akusado ay isang doktor, sabi ng piskal. Alam niya na buhay pa ang kanyang asawa, ngunit pinili niyang hayaan itong mamatay para pagtakpan ang krimen ng kanyang ina. Ito ay isang malinaw na kaso ng pagpatay dahil sa pagpapabaya. Sa huling pahayag, sinabi ni Dr. Reyes, "Humihingi ako ng tawad kay Clara at sa kanyang pamilya, ngunit sa sandaling iyon, pinili ko ang aking ina. At kung babalik man ako sa sandaling iyon bilang isang anak, marahil ay iyon pa rin ang pipiliin ko." Hinatulan si Dr. Jose Reyes ng 15 taong pagkakakulong. Habang inilalabas siya ng korte, hinarang siya ni Anita Cruz. "Jose!" sigaw niya habang umiiyak. "Naniwala sa'yo ang kapatid ko. Asawa ka niya, doktor ka. Paano mo nagawang hayaang mamatay ang isang taong buhay pa? Hayop ka." Napaluhod si Anita sa sahig. Siguradong takot na takot siya. Humihingi ng tulong. "May parusa ang langit sa'yo." Walang masabi si Dr. Reyes. Yumuko na lamang siya habang kinaladkad papalayo. Epilogo. Bumalik si Anita Cruz sa programang Nasaan Ka, Mahal, ngunit sa pagkakataong ito para magpasalamat sa lahat po ng tumulong, sa mga pulis, lalo na po kina Inspector Vargas at Sergeant Ramos. Maraming salamat po. Dahil sa inyo, sa wakas, maililibing ko na ng maayos ang kapatid ko sa isang mainit na lugar. Tumingin siya sa kamera, pinipigilan ng luha. "Clara, tinupad ni ate ang pangako ko. Hindi ka na muling giginawin sa dilim. Magpahinga ka na. Lagi kang dadalawin ni ate." Ang mga labi ni Clara Santos Reyes ay inilibing sa isang sementeryo na nasisikatan ng araw. Sa kanyang maliit na lapida, nakaukit ang mga salitang, "Clara S. Reyes, 1965-1999. Mahal naming Clara, naway lumipad ka ng malaya." Bawat bagong taon, isang babae na may mapuputi ng buhok ang laging dumadalaw, nag-aalay ng isang bungkus ng puting bulaklak. Siya ay si Anita,
At habang pinagmamasdan niya ang mga bulaklak na sumasayaw sa hangin, hindi na niya nararamdaman ang lamig.